Magandang araw mga kapeso. Ito ang mga kaganapan at tagumpay ng Job Placement Bureau Public Employment Service Office Cagayan de Oro, buwan ng Agosto. 26 na kumpanya ang nag-alok ng mga bakanting trabaho noong job fair na naganap sa Barangay Kanituan. Narito si Honey Michelle Asis, nag-uulat. Isang job fair ang ginanap sa Kanituan Elementary School noong Agosto 16, 2022 sa pangunguna ng Job Placement Bureau Public Employment Service Office JPB PESO at pakikipagtulungan ng DOLE CDO Field Office at SK ng nasabing barangay. Layunin nito na maihatid ang serbisyong job fair sa mismong barangay. Sa kaganapan, umabot sa 26 na pribadong kumpanya ang nag-alok na may 240 bakanteng trabaho at 318 ang mga lumahok. Masaya rin ang ilang mga sumali sa job fair na naging hired on the spot ng direktang matanggap sa trabaho pagkatapos ng interview ng HR personnel. Umabot sa 12 aplikante ang naging hired on the spot. Nag-apply ko diri sa job fair and Kaluyan, Sulod, Primerong Air. Mga to, okay kayo ang job fair kay dagan opportunity nga matag para sa mga pay trabaho karon. Dili kay nga inana ka sa yun, pero at least if kanang worth it yung pag-anhi diri sa barangay Bagatpat sa kumbaga nay purpose nga ibuhat ni para matagaan mig trabaho. Dali sir, okay ra kayong apply sir kay pasalamat ko sa PESO office kay nagkuan sa yung job fair gitagaan may opportunity. Then salamat din sa akong gi-applyan, hired ko sa Oro Gadget Incorporation. Salamat kayo. Dako kayong kalipay sir kay nadawat ko para pud makatabang sa akong sa akong pamilya bitaw mga trabaho. Magpapatuloy din ang in-house interview sa tanggapan ng JPB PESO Cagayan de Oro bilang hakbangin ng lokal na pamahalaan para mabigyan ng trabaho ang mga nangangailangang residente ng lungsod. Naging posible ang JPB PESO program dahil sa matinding advokasya ni Mayor Clarix Uy para sa economic recovery at sa pagsisikap din ni PESO Manager Kathleen Kate Sorilla. Ako si Honey Michelle Ismili Asis, ang inyong kapeso. DOLE Northern Mindanao at PESO MAP 10 ay nagsagawa ng mid-year performance assessment, replanning cum learning sessions sa mga 100 tagapagmahala ng PESO noong ika-17 hanggang ika-18 ng Agosto, taong 2022 sa Deluxe Hotel, Cagayan de Oro. Narito si Nadine A. Interina, nag-uulat. Binuksan noong Agosto 17 ang 2 araw na pagtitipon ng mga tagapamahala ng PESO sa buong Rehiyon 10. Kabilang sa mga layunin ng aktibidad, ang pagtatanghal ng pagganap at mga nagawa ng PESO para sa unang semester, mga talakayan sa direksyon ng patakaran ng Bureau of Local Employment kabilang ang pagsusuri sa labor market at mga isyu ng DOLE na nauukol sa kabuhayan at emergency na trabaho, pagsulong sa bukas at malikhaing pagpapalitan ng mga ideya sa pinakamahuhusay na gawain, at paglatag ng mga paraan sa pagsulong sa pagkamit ng pananaw ng DOLE na nakatuon sa pagpapadali ng trabaho. We hit our targets for the first semester. Bumuhos ang paghanga ni Regional Director Albert E. Gutib sa lahat ng mga dumalo, lalo na sa mga probinsyang kumukota ng targets. Iginiit ni R.D. Gutib ang kahulugan ng teamwork para sa lahat at nagpapasalamat sa lahat ng PESO sa walang sawang suporta ng mga aktibidades ng DOLE. But in spite of this crisis, na ato mga PESO managers nga via alliance sa Department of Labor and Employment, committed and passionate to deliver your respective is. We need to also protect employment. If we only protect the worker, then his employment might be jeopardized. So we need to put a good balance to that. But of course, aside from work, kaning mga PESO activity nato should be part of
of course, enjoying each other's company. Talagang for the past 2 years, we have not met, and nalipay mi karon nga daghan ang nagtambong physically. Although we will not claim sa Department of Labor that we are perfect. Daghan kulangon, that is why we have this MIPA, we have the YEPA, to improve all our processes, to improve our systems. Binigyang diin ng pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental sa pangunguna ni Governor Peter Onabia ang 2 araw na aktibidad sa kanyang pag-host ng Gabi ng Gobernador sa Mulberry Suites Business Hotel. Ako si Nadine A. Enterina, nag-uulat. Ika-23 ng Agosto, taong 2022. Ang Overseas Workers Welfare Administration Region GES ay nagsagawa ng forum consultation at capability building para sa Barangay Employment Assistant Desk at Public Employment Service Office PESO, Cagayan de Oro City. Narito si Lynn Guzman, nag-uulat. Isang forum consultation at capability building ang mga idinaos para sa 80 Barangay Employment Assistant Desk upang i-orient at bigyan ng kapasidad ang bawat opisyal ng mga pangunahing kaalaman sa mga programa at serbisyo ng OWA na maaari nilang ibigay sa mga OFW sa loob ng kanilang lugar. Ang pangunahing layunin ng isang araw na seminar ay i-update ang magiging Barangay Employment Assistance Desk Officer ng sapat na kaalaman at background hingil sa mga programa at serbisyo ng OWA. Ang purpose ani is to help to deliver OWA program and services dito sa kabarangayan. Kaya uso naman karon ang social media. So kung naay mo dool sa inyo mga OFW sa respective barangay, kabalo na mo unsay itubag sa ilang mga pangutana or unsa nga klase sa assistance ang ilang kinahanglan. Deployment sa City Council, ako iyaman. Sa ngalan ni Honorable Mayor Rolando Clarence Uy ng Cagayan de Oro City, nagbigay ng mensahe ng suporta si Honorable City Councilor Girly Balaba sa paglikha ng Barangay Employment Assistant Desk at pasasalamat sa OWA Region 10 sa pagtulong sa mga OFW, lalo na ang mga nawalan ng tirahan dahil sa pandemic. Nagbigay din ng mensahe ng pasasalamat at suporta si Honorable City Councilor Amy Moreno sa inisyatiba ng OWA Region 10 at ng Public Employment Service Office Cagayan de Oro sa pamumuno ni Ms. Kathleen Kate Di Sorelia, PESO Manager sa repatriation efforts ng mga OFW sa panahon ng pandemya. Ang Department of Labor Employment Region 10 ay kinatawan ni Ginoong Emmanuel Toledo, Chief Labor Employment Officer, DOL CDO, na nagpakita ng kanyang buong suporta sa mga programang ipinatupad ng OWA sa buong pandemic. Muna isa sa ato ang panikabutan. Like sa OFW, pila ka mo OFW sa Barangay 7? More or less sa lihapon. Pila ka mo OFW sa Barangay Maluman? More or less. Ay halit lang kay Balo. Kung nanay na hitabo, nanay na nga yung tabang at sa gawa. Ato na siya magtunaso. Ang pagplano sa panalapi, and it applies to Habang si Ms. Flor Victoriano mula sa Migrants Ministry ay tinalakay ang kahalagahan ng value reorientation sa iba pang Barangay Employment Assistant Desk Officers mula sa 80 barangay ng Cagayan de Oro City na nagpahayag ng kahalagahan ng papel na ginagampanan nila sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga nasasakupan, lalo na sa mga OFWs na naninirahan sa loob ng kanilang barangay. Nagbigay din ng papasalamat at suporta si OWA Region 10 Director Harry Boris sa Barangay Employment Assistant Desk at tiniyak sa kanila ang OWA ay laging handang maglingkod sa ating mga OFW. Staff ng OWA Region 10 na pinamumunuan ni Ginoong Eugene Cias, OIC, PSD, OWA 3, Ginoong Richie James Uy, Focal Person on Reintegration, OWA 3,
Miss Anicity Corpin, Admin. Senior Officer 5, Miss Eunice Rogay Owotu, and Miss Mary Hill Palisbo, NRCO Regional Coordinator Layer 3, ay nagigay ng lecture sa iba pang programa at serbisyo ng OWA sa mga kalahok. Ako si Lynn Guzman, ang inyong kapeso. Update ng YouthWorks program. Ang mga kits ay kasalukuyang ipinamahagi sa 79 na benepisyaryo ng YouthWorks program na nasa ika-16 na batch nito. Ang soft o employability skills training na nagsisimula noong ika-22 ng Agosto taong kasalukuyan na sinundan ng technical training sa loob ng 15 araw kasama ang aming mga katuwang na employer. Lubos din kaming nagpapasalamat sa Community and Social Development Division sa ilalim ng Livelihood and Employable Skills ng CSWD sa pangunguna ni Joanne May R. Akraman, RSW, sa tunay na serbisyo publiko para sa ating mamamayang higit na nangangailangan. Salamat sa PBED YouthWorks sa programang iyong ibinahagi sa lungsod ng Cagayan de Oro na nakasentro sa RISE CDO platform ng kasalukuyang administrasyon ng ating Mayor Rolando Clarix A. Uy. Salamat sa Cagayan de Oro YouthWorks PH na kinatawan ni Binibining Verna Pilayre at ang kinatawan ng JPB Peso ng programang ito na si Binibining Nadine A. Interina. Isulong ang kabataan ng Cagayan de Oro. Lumalo ang inyong lingkod bilang presidente ng Peso Map 10 para sa ikatlong sangkapat na pagpupulong ng samahan. Isa sa pinag-uusapan ay ang preparasyon sa parating na ika-22 Peso Congress na gaganapin ngayong Oktubre taong kasalukuyan at mismong okular na binisita ang SMX Pampanga. Pinag-uusapan din ang mga sumusunod. Una, konsultasyon sa proposed amendments para sa RA 10691 at ang IRR nito. Pangalawa, konsultasyon sa proposed MOA with DILG para sa rebisyon ng SGLG criteria. Ang Peso Map ay samahan ng lahat ng regional presidents ng bansa na pinangunguluhan ni National President Jonix A. Paniagua ng Sultan Kudarat. Pinag-usapan sa sesyon ang iminungkahing ordinansa na pinamagatang isang ordinansa na nagtatatag ng Cagayan de Oro City Local Employment Reform Program na naglalaan ng mga pondo sa makatuwid at para sa iba pang mga layunin. Labis ang pasasalamat ng inyong lingkod para kay Councilor Girly Balaba, Chairman Committee Labor and Employment, para sa kanyang walang katapusang suporta, gayon din kay Vice Chair Councilor Agaswan sa kanyang kapuri-puri na pagpapahalaga sa nasabing panukala. Salamat sa inyong suporta. Pagsaludo din sa mga mambabatas ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro, Konsihala Suset Magtahas Daba, Konsihal Malvern Esparcia at Konsihala EVB Imano sa inyong mga presensya. Sa mga binibini at ginoo ng Technical Working Group, ang aming pagsaludo sa inyong lahat. Salamat sa makikinang na ideya. PBED, Cagayan de Oro Dole Chief Manning Toledo, Regional Director Albert Gutib, Director 2 JV Vasalio, City Legal Office, Local School Board Binibining Toting Potenciano, City Finance, City Investment Office, Liga ng mga Barangay, City Administrator's Office, and City Budget Office. Maraming salamat! Mga residente ng Barangay Tignapuluan ay nagtamasa ng iba't ibang serbisyo mula sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Clarix na serbisyo na programa ni Mayor Rolando Clarix Uy. Lubos ang pasasalamat ni Barangay Kapitana Nancy Aban sa kanyang mensahe kasama ang kanyang mga kasamahan sa Barangay Konseho
dahil ang mga residente ng kanyang barangay ang napili bilang unang tumanggap ng serbisyo ng gobyerno. Ibinahagi ng JPB Peso ang mga core functions ng Peso sa mga serbisyo na dinala sa nasabing barangay. Ang pamahalaan ay malapit sa mga tao, ang mga tao ay malapit sa gobyerno. Ang mga sumusunod ay ang iba't ibang DOLI 10 Integrated Livelihood Program o DILIP grants sa iba't ibang sektor ng LGU Cagayan de Oro City. Ang aming pasasalamat kay Regional Director Albert Gutib, DOL Cagayan de Oro Chief Emmanuel Toledo, Ms. Kishi, aming DOLI Cagayan de Oro DILIP Focal, at Ginoong Kuya Cookie ng JPB Peso. Ang DILIP ay isa sa flagship program ng Department of Labor and Employment na lubos na sinusuportahan ng RISE CDO Vision ni Mayor Clarex A. Uy. Binabati namin kayo at umaasa kami na ang mga ito ay bubuo ng higit at higit na kita para sa inyong organisasyon. Yan ang mga kaganapan at tagumpay ng Job Placement Bureau Public Employment Service Office sa buwan ng Agosto. Para sa karagdagang impormasyon, like, follow o share sa aming JPB Facebook page at maaari nyo din kaming isubscribe sa aming YouTube channel, Peso Cagayan de Oro, o bumisita sa aming tanggapan sa ikalawang palapag ng bagong ehekutibong gusali, Bahay Siyudad ng Cagayan de Oro City. Ito po si Kathleen Kate Dailo Sorilla, ang inyong kapeso.